Okay, good morning. Ang ating pag-usapan sa ngayon yung bakit kaya sa tingin nyo pinalitan si Marcoleta ng isang pulis. Abogado siya, pinalitan siya ng police general, retired police general. Alam mo naman ng mga retired police general, yung mga opisyal sa pulis, alam ng mga pulis yan na hindi nakaranas magtrabaho ng investigar yan. Ang nag-iimbestiga sa mga pulis, yung mga sarhento. O magandang umaga, David Bruce. Magandang gabi nata sa iyo. So, let us resolve this issue. Let us ask our question. Si Barcoleta na siya ang ginawa na chairman sa Blue Ribbon Committee. Ang function niya is really out and out hardcore investigation sa mga krimen. Kasi Blue Ribbon accountability sa lahat ng korupsyon, yan ang tinatrabaho niya. So in other words, it is an act of doing investigations into criminal matters. Kaya lang specific sa criminal matters ng mga krimen, mga corruption. Kaya lang specific. So ngayon, I am not comfortable with the fact that the lawyer like me, who is deep in knowledge in analyzing evidence for the purpose of filing criminal cases and for the purpose of building up cases, mas hindi naman sa hindi naman sa pagmamaliit sa mga kakayahan ng mga pulis. But I'm comfortable in terms of comfortability. I'm comfortable with a lawyer like Marcoleta to conduct the investigation. Ang ganda ng takbo ng investigation niya, very lively. Kahit, biro mo, papasok si Jinggoy, si JB Estrada, ehersito, sabi niya, welcome the good one. Dumating si Jinggoy, kapatid, welcome the bad one. Galit si Jinggoy. Ibig sabihin lively, it was a joke. But it was a kind of joke that stirs laughter and at the same time excitement. Hindi yung joke lang na tumawa ka lang. Pero may excitement eh. Kasi unang-una talab eh. Talab because of the context. Si Jinggoy, di ba, ang kapatid niya, si GB, ang advertisement niya lagi pag tumatakbong senador, the good one. Siya, the bad one. Without saying so, the bad one ang kontra kanya. Pagkatapos, hindi ko rin tinatawaran si Ping. Kasi napakita niya rin ang galing niya sa pag-investigate sa kanya mga privilege speech. Pero alam ko ang nag-investigate ng mga tao niya. But then, it is not actually in the context that who between Marcoleta and Ping could be better. That is a speculation for me to say that Marcoleta is better than Ping or Ping is better than Marcoleta. Ay ko mag-speculate. In fact, outstanding ang ginawa ni Ping sa kanyang privilege speech ng resulta ng kanyang investigation. Ibig sabihin, he has that acumen for a person who does not need to be a lawyer in order for him to know what would be his task ahead in order to produce an excellent product. Ganon si Ping. Believe ako sa kanya ganon. Malalim ang investigation, ginamit yung mga technology. Si Barcoleta naman, magaling naman on his own sense, although mas parokyal ang proseso ni Marcoleta kasi lawyerly. Ganon talagang lawyerly manner eh. But when it comes to cases, no one can beat a lawyer. Not every policeman, including Ping Lacson, can beat a lawyer in terms of what kind of evidence to be produced in order to produce conviction. In aid of legislation nga, yan, kailangan pa ba na magaling sa criminal law ang mag-imbestiga? Hindi naman. Ibig sabihin, kahit in aid of legislation, kailangan natin na yung resulta o produkto ng Blue Ribbon at saka House Accountability or Good Government na sa counterpart na sa House of Representatives, ipapasa nila niyan sa ombudsman. Ngayon, ang trabaho ng ombudsman,
magiging magaan at magiging mas matulis ang produkto kung meron na silang mga resulta ng investigations. At to tell you honestly, I've been a lawyer for many years. Mas maganda ang proseso ng investigation sa House at saka Senate investigation. Direktang tanungan eh. Direktang sagot. Walang paligoy-ligoy. Sa korte, dami pang mga sinungaling dyan. Sa mga piskal, dami sinungaling sa mga. Pero dito, natatakot ma-contempt. So, ibig sabihin, kung sa gitna ng investigation na special or independent investigation na bubuin ni BBM, at saka yung Senate at saka House investigation, kahit sabihin natin bias sa mga congressmen at saka senador, okay lang yan, walang problema yan. Kasi bawat tanong na halata naman ng publiko, nakikinig ang publiko. That is the beauty of transparency. Kahit sabihin natin medyo mali-mali, transparent naman. Mababasag naman yung ego ng mga may tinatago kung pakipagpitik-pitik naman kung sino magko-comment ng mga netizens. Yan ang beauty ngayon. Ngayon ang tanong ko naman, let us resolve the issue. Bakit pinalitan si Marcoleta? Is it just because hindi siya kakampi ni Tito Soto? Kung ako tanongin nyo, it is not more of Marcoleta does not belong to the group of Tito Soto. But it is more of a mission. Napansin nyo si Ping? Si Ping kasi una at saka si Soto, kasama sila ni BBM sa kampanya. Sila ang survivor sa kampanya na nakalusot. Kung magkasama sila ni Ping at saka si Lacson, siyempre, kung anong galaw ni Ping, ganun din galaw ni Lacson. Kung anong galaw ni Lacson, yan siya din ang galaw ni Ping. Ganun sila, magtulungan niya, parang abaniko yun eh. Mirror. So ngayon ang meron. Para malaman natin, let us examine, let us trace back the timelines. Una, nag-imbestiga. Unang investigasyon, walang problema. Although si Tolpo masyadong mareklamo, para may inggit, may galit kay Marcoleta, hindi lang mapagbigyan ng konti, reklamo na kagad. Anong klaseng senador yan? Yan pala, may pinoprotektahan. Ninong pala siya ng anak ni QM Builders. Yung QM Builders, yung Attorney Alan Encarnacion na taga Cebu. Kinasal yung anak ni QM Builders na lalaki, na engineer din, ay si Rapi Tulfo ang ninong. Yung pala may proteksyon pala na kwan. Pinoproteksyonan niya pala yung yung isang mga contractor doon. Si Bong Revilla, konektado rin kay QM Builders. Marami pang iba na konektado. But then, pa-picture-picture lang yun, hindi naman natin masabi. Pero yung pagiging ninong mo, parang ibang usapin yan. Unang-una, bakit ka kinuha ang ninong? Sa katotohanan na ikaw ay senator, na ikaw ay tinitingala na baka magiging presidente balang araw, na of all people, bakit ikaw kinuha na ninong? At ang layo yun, Cebuano yun, taga Cebu. Tapos ikaw, taga Maynila ka, karamihan ka sa halos lahat na panahon sa Maynila ka. Kung minsan sa Davao del Norte ka. Kung minsan sa Isabela ka, sa lugar ng asawa mo. Kung minsan pwede mo rin tabagin sarili mo, the gentleman from Ilocos Norte. Kasi ang tatay mo taga Batak. Pero the gentleman from the Republic of the Philippines, yun ang mga biruan nila ngayon. So ang tanong, babalik tayo, bakit pinalitan? Unang hearing ni Marcoleta, walang problema. Nung pangalawang hearing, nung tumistigo na, number one, nung tumistigo na si Diskaya na nagsasabi kung sino-sino mga involved, ayun, nag-excuse kagad si Risa Hontiveros. Yung pala aakyat para mag-usap pagboto-boto kung sino gawing presidente ulit. Yun na pala yun ang hudyat. Kita mo katraidoran ni Risa Hontiveros.
Katraidoran din nila. Katraidoran ni Tulfo. Dati kasama niya. Tapos lumipat yung 2 Tulfo sa kabila. Kasi si Tulfo na Erwin, pinoproteksyonan niya si Romualdez. Si Rapi Tulfo, pinoproteksyonan niya si QM Builders. At saka siyempre na rin si Romualdez. Kasi kaibigan ng kapatid niya na si Erwin. Tapos, yung 2 bilyar, hindi makagalaw. Kasi tinatakot sila sa investigasyon sa prime water. Yan, there you are. Yung 4 na to bumaliktad. So kung bumaliktad ng 4, pati si Pia na kapatid ni Alan Peter, bumaliktad. So, that goes the tango. So ngayon, anong nangyari? So makikita mo kayo ng common denominator. Bakit sa panahon nung habang nagsisiwalat si Scarlett Diskaya kung sino-sino mga congressmen at nagbabanggit na papunta doon kay Lizaldico tsaka kay Tambaluslos. Pagkatapos sinabayan pa ni Toby Chanco, nagpalabas sa kanyang USB na kung saan nakita mo ang USB ang nag-insert ng mga budget sa 20 billion lahat doon sa Mindoro. Si Saldico lahat ang lumabas. So pinoproteksyonan ni Romualdez si Saldico. Kasi kung tira si Saldico, ang mga perang kinuha ni Saldico, papunta rin yun kay Romualdez. O ngayon, bakit naman si Bongbong ayaw? Alam naman niya Bongbong yan na si Romualdez ang pasimuno dyan. Bakit hindi niya kayo tanggalin? Siyempre, kumikita si Bongbong Marcos dyan. Pero style niya, siya kunwari naggalit. Kunwari lang, galit. Mahiya naman kayo. Kunwari lang yun. The backstops at Romualdez, kuno sabi ng mga tao. Naniwala naman ng tao sa kanya. Kung ako talungin mo, si Marcos ang guilty dyan. Si Bongbong Marcos. Una, bakit? Yung mga in-insert ni Saldico ay hindi yon kung hindi kakampi, kung walang go signal kay BBM yan, ibibeto nilang yun, tatanggalin niya lang yun. Akalain mo na 1 billion lang mahigit ang proposal na budget para sa Mindoro, nagiging 20 billion. May iba pang lugar na ganun. Over at the other house, sa House of Representatives, ang hearing kanina ay ang drama ganito. Binabanatan si Diskaya. Ibig sabihin, iyon na nga ang dahilan. Bakit niya binabanatan si Diskaya? Hanggat si Jerby Luistro bumabanat kay Diskaya na hindi pwede maging, gusto mo, may bala ka pala mag-state witness, ha? Hindi pwede mag-state witness na kung ikaw bang pinaka-least guilty. Tapos gusto niya palabasin na si Duterte pala, marami palang mga project. Panahon ni Diskaya, mukhang totoo naman. Wala namang issue dyan, pero para ninyo tawagin na si Duterte ang nagbigay ng project kay Diskaya is a big immorality. Tapos hindi nyo tatawagin na si BBM ang nagbibigay ng lahat ng mga flood control ngayon. Edi, asan ang fairness mo, Luistro? Nakikita yung killing ng bahay. Tapos, in-examine ko, pinakita ko yung kanyang mga project sa Babini pa lang, sa bayan ng Mabini kung saan siya sinilang. Ay, nako, lahat ng ghost project, halos lahat. May isa lang doon na may project o dalawa may project na makikita. Pero natinignan ko sa geotag sites, sa location ng longitude at saka latitude, makikita mo yung wala, may bundok. Asan ka? May flood control ba? May flood control project ba sa bundok? Sa lupa? Tapos ang seawall mo na ang flood control project, hindi man nakikita. Luistro? Yan pa lang ang in-examine ko, Mabini pa lang, bayan ng Mabini pa lang. Hindi ko pa in-examine. Tapos in-examine ko isa sa San Luis, Batangas, isa. Wala ring project. Ghost. Ibig sabihin, ito yung mga tao na walang reputasyon. Pero kahit na walang reputasyon, I'm only expressing my idea kung bakit tinanggal si Marcolita. At kung bakit sa pagdating sa House of Representatives, dinidikdik naman si Diskaya.
At pagkatapos, kinausap ng mga husto, binet nila ng husto, ito si Bryce Patrick Hernandez, na engineer na pumalit kay engineer Alcantara, Henry Alcantara, ng First Bulacan District Engineering Office. Yun pala, pinasalita nila, pinasulat kamay nila, at itinuro si Jinggoy Estrada, si Dabadwan, tinuro na may 300 million na pinapasok na pondo. Tapos si Joel Villanueva may pinasok na pondo na 600 million. Eh di alam ng drama, kuno 30%. Hindi naman niya nakita kung na binigay ni Henry Alcantara ang pera kay Joel, tapos sabihin niya binigay kay Joel. Hindi man niya nakita na binigay kay Jinggoy, sabihin niya binigay kay Jinggoy. O nakikita mo na lahat. Yung effort nila, ang effort nila, gusto na bahala sila kung sino mapapahamak sa kanilang all-out defense sila for Saldico at saka si Tambaluslos. Unang tanong, bakit tahimik si Tambaluslos saka si Saldico, bakit wala sila rito? Hindi papakita. Si Saldico nagsakit-sakitan na dun sa United States of America. Dapat ipahuli sa Rikwan, sa ICE, Immigration Enforcement. Oh, dapat yan, nagsakit-sakitan ba yan? Nagkunwari may sakit? Tatakot siya umuwi kasi imbestigahan siya. Kasi yung mga marami-rami na rin ang opposition sa House of Representatives, ayaw pumayag na hindi iimbitahin si Saldico. So, yan po. Tapos ang ginawa na kay Bryce Hernandez na nakakulong sa Senado ay hindi nila pinauwi. Because ikinulong sana nila sa kanilang kulungan, pero para fair, nilagay nila sa PNP Custodial Center. Yan ang gusto na palabasin. So, ibig sabihin, one way of defending your companion sa political arena is to confuse. Kung hindi mo kayang kung hindi ka makapagbigay ng magandang ebidensya na paniwala ng tao, the next thing that you will do is create confusion. Yan po yung gagawin nila. Kaya ginawa nila kanina. Pinangalanan si Jinggoy na binigyan ng pera mula sa flood control. Nang binigyan siya ng 90 million kasi 30% of 300 is 90 million. Tapos ang kay Joel Villanueva, 30% of 600 million is 180 million. Ganun ang ginagawa nila. Nako. Anyway, masaya na rin tayo kahit ganun mangyari, at least nakikita nakikita ng madla. And because of that, the only thing that I can see now is, okay lang yan, pagpatuloy mo lang, Ping, kaya lang I don't want to discriminate against you, Ping, kasi napakita mo naman ang iyong galing. Ang napansin ko lang sa iyo, Ping, tira ka ng tira dito sa specific persons. Ha? Tinitira mo, kasama ninyo si si Panaligan, Congressman Panaligan, Arnan Panaligan, ng Mindoro Oriental. Tinira mo rin yung iba. Pero hindi mo tinira si Elisaldico. Hindi mo tinira si Tambaluslos, ha, Ping? Mr. Ping Lacson. Alam ko nakikinig po sa akin si Mr. Ping Lacson. May nagsabi sa akin na lagi niya ako pinapanood. Kaya sa akin, kritisismo lang ko sa iyo. Number one, Ping, you could have been president long before. Yung unang pagtakbong presidente, binoto kita. Despite the fact na may issue ako sa iyo. Yung issue ko sa iyo, yung hindi ko masara-sara sa isip ko. Walang closure. Na ikaw ang tinitingala ko na pumatay doon sa 11 na tao doon sa Kuratong Baliling na sa loob ng armored van ng bangko. Na daming pera laban doon. Kasama doon si inakusan si General Zubia. Kasama dyan si General Romeo Acop, the congressman ngayon. I don't know what magic did you do in order to clear yourself up from this mess. So, iyan na po aking masabi. So, good man. At least, pasalamat tayo, nagtuloy-tuloy investigasyon. Yan lang sa akin. Pero ang sa akin lang, gusto ko sana may resulta. Ngayon, itong independent body or commission na isisagawa ni BBM, wala yan. Panakip butas lang ang gagawin yan. It is made
to acquit, not made to investigate. Yan ang mangyari dyan. So, batiin ko ang aking mga morning commenters. Si Gregory Rimulta. Hi, hello. Attorney Toto, watching from Phoenix, Arizona. Si David Barud. Sila po, attorney, present po. Salamat po, Sir Engineer David. Nako, madami tayo na pag-usapan, attorney, ngayon. Tanghali ngayon dito. At tanghali pala dyan. So, Mary Jane Andrade, always tumpak po, Kuya Idol. David Barods, pinoprotektahan nila sila Tamba at Saldico. Kaya inalis si Senator Marcolita. Nanonood ka sa in-expose ni Ping Lacson, isip din ano na nangyari sa iyo, Marcolita, pro-arrogante at hindi yon. Hindi yon arrogante, Basil Valdez. I beg your pardon, Basil. Style yun, pampatawa. Diba? Pampatawa yun. Sinabi nga lang na the good one and the bad one. Tapos, yung tinanong ni Jinggoy si Bryce Hernandez, ang dami mong binanggit, si Carly Diskaya, ang dami mong binanggit na mga tao. May senador ba dyan? Sinabi, wala. Sinabihan siya ni Marcolita, safe ka na. Biro lang naman yun. Jaime Aguinaldo, sabi ni Ping 67, hanggang ngayon hindi niya pinangalanan 67 congressmen eh. Mr. Ping Lacson, hinahamon kita. Ikaw una-una ka ng kwento, 67 congressman, hanggang ngayon ni isa wala kang pinangalanan. Tapos si DJ Lovely Joe, si Zaldico ay tauhan lang ni Romualdez. Si Romualdez naman ang siyang tagapamahala ni BBM. Kailangan nilang proteksyonan si Zaldico para maproteksyonan si Romualdez, para maproteksyonan si BBM. Tama po kayo. Po si Linda Manyati, baka may perang suhol para palitan si Senator Marcolita sa Blue Ribbon. Totoo nga, no? Binigyan ng pera ni Zaldico, si Ping Lacson. Pwede. Ping, binigyan ka ng pera ni Marcolita eh. Ni Zaldico eh. Ngayon si Job Stas, si Marilyn Bondok, si Joman Dalmoy, Atty. Toto. Sayang wala nang excitement. Wala nang excitement manood sa hearing, hindi kagaya ka Marcolita. Hoy, wag kang tatawa-tawa diyan, may martilyo ako dito. Yun siya lang nakapagawa ng ganun na chairman ng Blue Ribbon. Sa Speed TV, alam na this, protect BBM, tamba ko in flood control. Yan. Tapos David Barods, hinikayat nila mga testigo na lumutang, pero pag nandyan na, imbis suportahan, tinatakot pa. Tinitirya pa. Teacher Speed TV, Soto, Lacson, Erwin, Pia, Cayetano, Lapid ay nasa partido ni BBM noong nag-election. Tapos BBM ay Kiko at Kiko ay Comelec, appointee. Tapos Veronica Santillan, grabe na. Panindigan naman si Carly Diskaya, mas takot siya sa taong bayan kaysa mga congressman. Oo nga. David Barods, hawak ng Diskaya ang mga contracts, engineering plans. Tama, yan ang importante sa Diskaya. Hawak nilang lahat. Pertinent documents. At sila pa yung pinakamaraming hawak. At pati ng CP number ng mga, siyempre kausap nila, kuha lang naman cellphone number. Tapos, Hiya Taraka. Yan po ang katotohanan. Nililihis nila ang totoong malawakang nakawan. Ang BICAM ang nagpapatunay at ang galawan ng small committee diyan. Yan kasi small committee nang nagsiwalat na si sino to? Si Toby Chanko. Nako, ang ganda talaga nila Okay. Okay lang. So ngayon, tapos sabi ni David Baruch, bakit di nila hihingi ang medical certificate ni Zaldico kung talaga may sakit? Yung makita nyo nga dyan sa Amerika dyan, hindi ko alam sa California ba siya, David? Masampal nyo nga para sa Pilipino. David Baruch, bakit kasi walang senador na
isa civil engineer. Wala nga. Oh, to ano, dapat may civil engineer senador. Napakalaking pakinabang ng mga engineer at senator na sa Senado. Oh, may fingerprint ba ni Jinggoy at Villanueva yung tambak na pera? Fingerprint. Oh. Lalo si Soli, hindi arrogante si Marcolita. He always speaks the truth. Kaya akala mo arrogante, he is a lawyer. Style niya lang yun, pangpatawa. Tapos he asserts himself as a one to put the sacredness to the hearing. Kaya ganun po siya. So sabi naman ni Squeezy, is just a step from the sublime to the ridiculous. Peter Siervo, let us pray for our country na nawawala na po ang mga gumagawa ng corrupt sa ating bansa. So, Konda Alim, Idol Toto, people power lang ang solusyon sa flood control. Okay. Yung president nila, scientist yan, attorney, sabi noon ni Senator Osmeña, mas gusto niya mga engineer kasi tinatapos natin ang trabaho. Ang mga lawyers, kahit 10 years, hindi pa tatapos ang kaso. Ano? What engineer wants to complete, lawyer wants to dissociate. Kunita Alim, Kunda Alim, Idol, hindi ako maniniwala kay Junggoy at Joel kasi ginagawa yan ng mga congressmen. Analisa Gomez, mabubulgar na ngayon ang korupsyon sa panahon ni Digong. Wala naman yan, kukunti lang ang panahon ni Digong korupsyon. Ay, ang style nila yan, nililihis na kay Digong para mawala yung attention sa kanila. Style talaga, kita mo mga tanong ni Jinky Luistro. Halata talaga kayo. Ang hangustisya sa mga taong mabibiktima ng dilubyong baha, miles away, kahira nila sila Saldico, tambi sa pera. So ngayon, makatang tambay at ang hustisya sa mga tao na bibiktima ng dilubyong baha. Lalo si Soli, nababawasan galit ko sa Diskaya dahil buwis buhay pagbulgar nila. O nga. Tapos meron Sir Civil Engineer si Senator Mark Villar. Hindi engineer si Mark Villar. Ano lang siya, business graduate. Magtoto for senator. So yan po ang katotohanan, no. Hindi siya senator. So let us repeat it again, no. Magdasal na lang tayo na para naman ay maayos ang papuntahan nito na kahit ganon-ganon depektibo. So at least ang kagandahan ngayon ay participation ng mga tao dahil sa YouTube at saka sa Facebook. So ito lang pong ating bantayan. At we will always read the lines, between the lines, anong gusto na gagawin. At yan lang po, bantayan natin. Actually, nagsabi ang mga Diskaya, billion ang isauli nilang pera. Billions may S eh. Hindi natin alam kung 2 billion, 3 billion, o kung ano isauli doon nilang pera. So kapalit ng comfort na may security guard sila. Humingi na nga sila ng kanilang security escorts. So dyan lang muna tayo. Magandang umaga po sa lahat at sana po ay maganda ang Biyernes, Miyerkules ngayon. Simba ng sa mga Katoliko, simba ngayon sa Baclaran. Sa mga kapatid ko mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming mga kapatid ko Muslim, mga karamihan, mga Maranao, diyan titinda sa Baclaran Church. Ito naman, no, si Peter Sherby. So, kanta lang tayo. Malayo-layo pa tayo sa kinabukasan. Kaya ang dapat ating kantahin ay miles away, you're so many miles away from me, and I can't find you over miles away. It's just hope and praying. Makakarating din tayo doon. Maraming salamat po at sinamahan mo ako. Kahit madaling araw na sinamahan niyo ako. Salamat po.